Ayun. Right now, I mean, this year, we received 203 entries. At hindi ito sequence treatment, these are full scripts. Wow, mahirap. So, napakahirap kasi 203. So I had the really difficult task of weeding out people. Sa Sini Panalo naman, very transparent naman kami na una, ayaw namin ng mga kwentong paulit-ulit na, gasgas na, lalo na sa taong to na wala ng tema. So we wanted to make sure na yung mga kwento is original. So tanggal na kagad yun. And then we also look at the body of works of people. Kaya medyo from that, nakakabawas din na content. From there, na cut siya to 70. From 70, the selection committee decided on the top 33. From 33 to 15. At nung the 22nd, nagkaroon kami ng pitching. Nakita na namin yung vision of all the 15 filmmakers, kung sino magiging cast ng mga pelikula nila, etc. So, we are very confident actually with our top 7. Wow. Medyo ang problema lang kasi talaga, kasi sobrang dami ng mga ganda. Sabi ko, close your eyes, randomly pick, you have a good 7. Pero this year kasi, we really have to make sure na yung mga pelikula namin makakatulong talaga rin sa pagpapalaki ng audiences. So we divided the whole festival into 3 segments. May programming kami for commercial mainstream. Wow. Pelikulang pwede sa streaming, pwede sa box office, and at the same time may cult following. Meron din tayong mga pelikulang art films na pwedeng pumasok sa mga A-list film festivals. At ang pinaka-last natin, meron tayong isang slot na nilagay sa isang pelikulang may mataas na social impact. Wow. So, Bigat, those are the 7 films. So, makikita mo mamaya na may very commercial films, may very art house, napaka-eccentric at diverse niya. Na I think dito mo lang talaga makikita sa Sini Panalo yung ganung program. We want to experiment kasi hindi porket commercial film yan, hindi yan nagme-merit ng, wala yung artistic merit. We feel na even commercial films could be elevated, pwede siyang pagandahin at ilaban sa mga art films also. Both technically at sa pagkukwento also. Who comprised the screening committee? The selection committee is composed of course, award-winning filmmaker, Chef Vegetarian. Isa sa pinakahinahanga akong filmmaker sa Pilipinas. We have Veronica Velasco, TV and film also. We have Moira Lang, na napakagaling na screenplay writer and producer. Raymond Lee. Kasama rin ako sa selection committee, si Miss Ivy ng Pure Gold, na siya ring festival chairman. At the same time also yung ad agency representative namin, yung Republic, is part of the selection committee. Pero nasa iba yung final say when it comes to the finalists? Sorry? Nasa yung final say? Wala. Talaga madugo yung deliberation. Nakakatawa kasi laging pag-deliberation, it's always the final 2 slots na pinaglalabanan. So ikaw ang nag-break? Nag-break. Originally ba yung 15? Yung may 15 na nag-break? We really have to decide. So, kaya matagal, even sa awards night namin and everything, tumatagal talaga siya kasi walang normally, di ba parang pwede namang, akin na lang to, hindi kami gano'n. As a festival director, my vote is just one vote. Pero majority prevails, parang gano'n? It has to be a majority decision. Okay. So, ang maganda lang kasi ang mga selection committee, iba-iba yung background nila. Even yung advertising agency partner namin, syempre nakikita nila yung marketability ng pelikula, lalo na sa mga commercial films. May audience ba yan? May manonood ba dyan? Yung mga ganung factor are well taken care of. Pero may mga bet ka bang entries na hindi nakapasok na parang pinanghihinayangan mo? Naku! Sobrang dami. Sobrang dami. Actually even from top 33 to top 15, ang dami ng heartbreak kaagad. Ngayon also, from 15 down to 7, lalo mas masakit. Kasi ang daming pelikulang naniniwala ka, ang ganyan.
Pero at the end of the day, may magandang debate kasi na nangyayari sa loob ng selection committee. So, ang nangyayari is talagang napag-iisipan mo yung mga desisyon mo. Yun yung beauty of having very smart and at the same time also well-meaning members of the selection committee. Alam na nila, experience talaga sila sa pelikula. Diverse yung line. Very, very diverse ang lineup. Ang daming gulatan mamaya. Matutuwa kayo at masya-shock na ganun yung naging desisyon. Isa rin sa pinakang aim ng festival na ito is to encourage mga forums at the same time mga film conversations on film, di ba? So, yung mga hindi maiiwasan mga Q&A, di ba? Eventually, next year kasi, sa pang balita namin na ilalabas namin soon is Cinepanel is going to be way bigger. Wow! This year, for the past 2 years, we have Gateway as our hub. Gateway remains to be our hub, but at the same time, may 5 mall kami idadagdag Wow! next year. So, with 5 more malls, it's going to be a much bigger festival, mas marami. Kasi hindi lang kami 5 malls, kasi 12 days kami. So, ang haba namin at the same time also, syempre, di ba, taking into consideration also yung reach namin. So, meron ng mall from north, south, east, west, center. It's everywhere. Being a film producer, kukunin ko lang yung take mo sa nangyaring controversy sa Quezon. Yeah. Napanood mo. Wala kami historical. Napanood mo Hindi Quezon. ko pa napapanood. Hindi Pero pa. ako, natutuwa ako na may ganong gasawin. Okay. Natutuwa ako na nag-uusap-usap yung mga tao kung sa pelikula. As a film producer, controversial man yan. Ang mas gusto ko is yung mga tao na curious sa pelikula, panunuorin nila at in the end, husga sila kung tama ba yung isang panig na to, sa isang panig ba mas dapat pakinggan. Diba, may conversation. Kasi completely ini-ignore ang pelikula, hindi pinanunood. Walang discussion. Napaka-importante ngayon sa mundo ang magkaroon ng discussion. Kaya masaya ako na nagkaroon ng conversation, kahit controversial, may conversation about the film. And ang bottom line, dadami ang tao sa sinihan at magkakaroon ng Diskurso. Wala ka bang balak mag-produce ng historical tale? Siyempre, in the future, gusto natin yan. Pero for the meantime, nakafocus tayo sa Sine Panalo. Siyempre sa Sine Panalo, laging gusto natin is masigurong every year paganda ng paganda, palaki ng palaki ang Sine Panalo. At the same time also, naalagaan yung mga filmmakers, nabibigyan sila ng opportunities. Even yung paglipat namin to a different month next year, initially we announced na August siya, pero may conflict kasi Cinemalaya is August. So we're pushing back to October. Babalik kayo. So mas maganda kasi mas marami silang mapupuntang film festivals abroad bago sila pumunta ng Pilipinas. Wow. So Sine Panalo is going to be much bigger next year and mas international, mas maraming pwedeng gawin next year. Kaya masaya ako. Okay. Sige na. Or iniiwasan yung political? Maraming political films actually this year. Kaya abangan nyo yun. Pero hindi kayo natakot because of what happened. May kami, syempre may mga bagay, may mga limitasyon na kami. Mas gusto namin yung mga pelikulang fiction kasi based on real life. For safety. So mas, di ba, Play safe. mas malinaw bilang isang festival, ang mga karanasan namin in the past defines also who we are. And kami bilang isang festival, gusto namin ng mga kwentong tatatak sa mga tao. Kaya nga, based on our programming, as I said earlier, meron kaming 3 commercial films, may art house films kami, at meron kaming isang pelikula na nakalaan for social impact. Wow. So, pero hindi lang yun ang political films. Actually, maraming very political din ang mga mensahe na pelikula. Yung
selection process yung take-care na si the co-founder? Walang walang ano. Siyempre may representation. Nandito ako, nandito nandun si Miss Ivy bilang part ng festival. At meron din kaming yung branding team namin nandun din. Kasi siyempre kinakailangan din namin yung marketability ng film. Kasi sayang mga pelikula kung walang mag-asa. So dapat ang programming mo, very diverse also, na dapat may mga magdadala talaga ng foot traffic sa festival. Kasi kung lahat art films, magiging very mahirap siya. So for ano